Bool, Saint Vincent Ferrer. At babasahin muna natin ang Ebanghelyo ngayon. Tayo-tayo lahat. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghang mga tao didto nakadungog kaniya, kamisulti niini, ug mingon sila, kining tawhana maugayod ang propeta. Ang atong gipaabot. Ang uban mingon, siya mao ang Mesiyas. Ang uban usab mingon, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nagingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David o mataw siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa tungod kaniya nabahin ang mga tao. Ang uban gusto unta nga modakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga sundalo na malik ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga pariseyo ug nangutana kanila nganong wala man ninyo siya dad-angan hi. Ang mga sundalo mitubag wala pay tawo nga nakasultig sama kaniya. Ang mga pariseo nangutana kanila, hasta ba usab kamo nalimbungan niya? May usaba sa atong mga kadagkuan o usa ka pariseo nga mituo kaniya. Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moses. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto, mingon kanila, sumala sa tong balaod dili kita makahukom og nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kun unsay iyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ba usab ikaw? Nan pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga nagikan sa Galilea. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. Magandang hapon sa ating lahat. Sino bang pinakamalayo na nandito ngayon? From? Hoy, Davao. Kayo dalawa? Wow, Davao. Ikaw, nanay? Tagig. Manila. Sino kasama mo? Tatlo kayo kasama. From Tagig ha, ang layo. Sino pa kayo? Davao, Davao. Ang layo kayo. Caloocan. No, ang layo. Okay, hindi kayo ng Bisaya? Ah, ikaw, nay? Sugbo. No, kayo? Sugbo din. So, sana po ay hindi kayo na late kanina sa catechism dahil importante po yung catechism po. And then ngayon may solemn exercise ako mamaya. Kung wala kayo karamdaman na hindi natural, kailangan natin ng doktor. Pero kung may demonyo, dahil yung demonyo is ang mga demonyo ay mga espiritu. Wala silang katawan. Walang katawan yung mga demonyo. Kaya nga, saan saan tayo iharas? No? Kung ang demonyo ng galit, hindi yan makikita. Kung puno ka ng puot ngayon, puno ng sama ng loob yung puso mo, doon siya mananahan sa puso mo. Grabe yung galit mo. No? Gusto mong gumante. No? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Yan po yung batas ni Moses. No? Pero sa Panginoon na hindi ganyan. No? Ipanalangin natin at i-bless natin. Yan po ang paraan ng Panginoon. So saan yung demonyo sa galit, sa hatred? Hindi naman masama ang magalit. Hindi naman yun kasalanan. Pero kung ma-intensify na yung galit mo into hatred, yun na po. Saan siya mananahan? The spirit of hatred is Satan. Saan siya mananahan sa particular na parte ng katawan mo? Sa puso mo. Okay? Sa isipan mo. Oh. At yung demonyo sa sa kalaswaan, the demon of lust, si Asmodeus, saan siya mananahan? Sa mo? Sa organ mo. Sa organ natin. No? So, hindi ka na satisfied sa iyong asawa. Hanap na ako ng iba, Father. So, saan mananahan si Asmodeus? Sa, organ natin. No? Dahil hindi naman siya, wala naman siyang katawan. So, mananahan siya sa organs natin. Saan naman mananahan yung si Beelzebul, yung gluttony, sa ating, sa ating intestine. Doon siya mananahan sa appetite natin, no? Si Beelzebul is the demon of gluttony. Wala naman siyang katawan. Wala naman siyang intestine. Wala naman siyang appetite. Hindi naman kakain yung mga espiritu na yan. So, saan siya mananahan sa atin? Sa ating appetite. Sabi ni Father Amart, mag-share lang ako ha. And then after
the blessing, mag-anointing of the sick ako. And then sa mga may sakit, sabihin nyo sa akin, dahil ibibigay ko sa inyo yung Eucharist po. Sa mga may grabing sakit, stage 4, anong dapat ninyong gawin kung kaya pa ninyo, magsamba kayo araw-araw. The Eucharist is the real healer, not Father Darwin. All priests are healer because of the sacrament. So kung it is a source of healing po. Yung damot mo is instrument of healing. Yung pare, instrument. Yung medisina na tinitake mo, instrument of healing. But the Eucharist is more than that. It is the source of healing. No? Libre. Walang bayad po. May entrance fee ba ang simbahan? Wala. So, yun po ang katotohanan. Araw-araw tayo nagmimisa sa parokya natin. Saan ba kayo? So, ang advice ko sa lahat na may sakit, araw-araw kayo magsamba. Especially sa grabe na may karamdaman po. Sabi ni Father Amort, there are sins that are considered less serious than others. Katulad ng gluttony. No. Sabi niya, there are, however, different degrees of overeating. Different degrees of overeating. There is the person with a sweet tooth, a simple venality. And then there is a voracious eater, a true glutton who ruins his health. So, kain ka na ng kain and then it ruins your health. It's gluttony. No? Gluttony. So, kung yung karamdaman mo at stake na, yun, delikado po yun. Dapat i-control natin yung pagkain natin. Dahil sa panahon sa mga katsila, maliit lang yung namatay sa espada. Maraming namatay sa kutsara. Maraming namatay sa kutsara. Mag-ingat tayo sa pagkain. So, saan mananahan si gluttony? The demon of gluttony sa stomach natin. At si pride, si Lucifer, the spirit of Lucifer, sa ating utak, pride, the isipan. Sino pa? Ang envy, no? Sa ating emotion. Envy, inggit, no? Ating intuition, no? Doon mananahan yung demonyo. Ang demonyo sa inggit ay si inggit, si Leviathan, no? Ang demonyo din sa laziness, yung katapulan, sa Tagalog katapulan? Tamad, Juan Tamad. Laziness, si Belphegor. Sino pa hindi ko na-mention? Na-mention ko ng 7? Si Mammon. Greed, no? Kahit hindi na para sa iyo, gusto mong kunin. So sino kaya yung demonyo na nananahan sa atin? Hindi naman tayo possess lahat. Yung possess lang ang dapat i-exercise, ha. Yung mga biktima ng kulam lang, ha, ang dapat i-exercise. No? Yung biktima ng barang ang dapat i-exercise. Hindi naman kayo lahat. Marami naman sa atin natural yung sakit. So, ang gawin ninyo, kayo na mag-pray of deliverance, not exorcism. So, yung kaibahan sa exorcism at deliverance. Pwede kayo mag-deliverance sa sakit ninyo. Pwede, kung dominante yung spirit of Asmodeus last sa atin, yun ang i-deliverance mo. Kung yung galit, puot, yun ang i-deliverance mo. Iba talaga ang araw mo kapag yan ang gawin mo. Kaya nga, tinuturuan namin kayo to use the prayer of deliverance. Hindi po yan exorcism, ha. So, yung exercise natin, yung may demonyo. Yung mga maraming demonyo ba, na possessed talaga, na sinapian talaga. Pero sa atin, hindi naman lahat possessed. Merong influenced by the evil spirit, yung puso natin, influenced by, but we are not possessed. But most of the time, our heart is influenced by hatred, by the hatred heart of Satan, no longer by the sacred heart of Jesus. No? So, yun ang dapat natin i-examine, lalo na ngayong Lenten season. So, ang gawin niyo sa pag-uwi niyo sa bahay, sana po ay nakatanggap na kayo ng Sacrament of Confession. Dahil yung confession ay isa sa mga rason na ma-reconcile tayo sa Panginoon. It is reconciling ourselves to God and to the church. Sa pamagitan ng sacrament na itinayo ni Kristo. And then we enjoy the mercy of God and we restore our relationship to God. Not only restoring our relationship, but making our friendship intimate.
Okay? Intimacy with the Lord. No? So yan ang goal natin, bakit nandito tayo. Secondary lang yung healing. Secondary lang yung pagpalayas ng demonyo. Yung pagpunta mo dito para pagalingin ako, it is a superficial desire. No? Dapat pagalingin tayo o hindi, susunod pa rin tayo sa Kanya. Gagawin pa rin natin yung dapat nating gawin. Amen? No? Normal naman na magkasakit tayo, di ba? Yung sasakyan mo na matagal na, marami ng sakit. Ganon din tayo. Tanggapin natin yan na realidad. Automatic ba, Father, na may sakit ako, binarang na ako, Father. No? Dahil may kaaway ako nung isang araw, Father. At doon nagsimula. Tanong, may findings ba ng doktor? Yes, it's natural yan. Yung mga preternatural, hindi yun makikita. And even natural, pwede pagalingin ng Panginoon dahil makapangyarihan naman. Ang Panginoon, nothing is impossible with Him. At yan, maraming testimonya sa atin. Di ba? Pero I hope hindi yan ang intention ninyo. Hindi yan ang goal natin. Ang goal natin is, mabago tayo araw-araw. Sabi ng mga charismatic, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Hindi naman sinabi nila na binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. No? So yan ang gusto ng Diyos na araw-araw tayo ay mababago. Yan ang gusto ng Panginoon. At sana yun ang goal natin. Yung sakit natin, it is a sharing of the suffering of Jesus. Yung oppression natin, it is a sharing of the suffering of Jesus. I hope hindi kayo mawalan ng pag-asa. Kung meron tayong problema, look at the cross of Jesus. Look at His cross. No, may cross ako dito. Sinuot ko. No? Look at the cross of Jesus. Bago kayo matulog, kiss the cross of Jesus. And then it adds your strength. Look at the cross. Don't look at your cross. Just bring your cross to Jesus. Don't bring your cross everywhere. Please. Take note ha. Don't bring your cross anywhere. Don't bring it to your Facebook. Bring it to the foot of the cross, your cross. Don't highlight your cross. Magnify the cross of Jesus and you will be consoled. Makonsol po tayo. Kapag tututok tayo sa cross ni Kristo. And then when you bring your cross to Jesus, ano mangyari? Ang liit pala ng cross ko, Lord. Ang cute pala ng problema ko, Panginoon. Parang gusto ko nang patayin yung buhay ko. Yung sarili kong buhay, Panginoon. Pero when you look at the cross, sino na yung tinitingnan ninyo? Mga celebrity, Father. Yung mga politician na mga influential. No? Stop looking them. Start looking Jesus. Amen? Sa awitin sa Bisaya, tanaw kang Jesus lamang, sudunga ang iyang nawong, ang kailibgon sa kalibutan, ang tanan mga hanaw lamang. Look at Jesus. Bakit magulo yung buhay mo? Bakit magulo yung isipan mo? You never look at Jesus. Look at Him from your heart. Open your heart. No? Yan na, simpleng-simple lang. Yung maliit na ostiya, maliit lang yan. Pero it solves a lot of problem. No? Amen? God is good. All the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Ang Diyos Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. And then when you receive the sacrament of confession sa pari, hindi kailangan si Father Darwin, sa pari, when you receive the sacrament of anointing and then the Eucharist, you receive the divine hands of Jesus. Not only the hands of Jesus, but the totality of Jesus, His divinity, His humanity. Wow! So yung mga nanay ngayon na nahirapan na sa paglakad, ibibigay ko po sa inyo, libre, walang bayad. No. Huwag kayong maniwala ha, sa mga scammers sa Facebook na magme-message si Father Darwin sa inyo. Huwag nyo niyang intindihin. Huwag nyo niyang entertainin. Kung ako nang mag-message sa inyo, imposible po yan. Yung mga staff natin, hindi nga ako makareply. Kayo pa kaya na mag-communicate ako sa inyo. Kung may add si Father Darwin sa inyo, may Facebook page ko na mag-add sa inyo, yung picture profile ko, huwag kayong maniwala, hindi po ako yun. Hindi na po ako maka-add. Mga scammer yon. May tumatawag ni Brother Edison, papunta kami sa Kalape. Sabi niya, naghingi si Father Darwin sa akin, pagasolina. Dahil pupunta daw kayo sa Buena Vista. Wala kami schedule sa Buena Vista. Hindi din naghingi ng pagasolina si Father Darwin. No? May gasoline allowance kami.
sa parokya. Yan ang totoo. At huwag kayong maniwala na yung ine-exercise natin, sumisingil daw kami ng 10,000, 5,000 every session. Ang totoo po, kahit piso, hindi po kami naghingi. O, na-exercise ka na, bigyan nyo kami ng 5,000 every session. Libre po. Amen? At yung mga religious items na yung na-avail, tinutulong po natin ng mga scholars po. More than 40 mga scholars po ang natulungan po niyang mga na-avail ninyo ng mga religious items. At yung mga love offering ninyo ay para po yun sa ministry, hindi yun para sa akin. Kahit piso po, wala akong matanggap. Ang matanggap ko lang ito, bungag singot ko lang. No? Bungag singot. Ito lang yung matanggap. And then, ipagdasal niyo po kami na laging masigla, laging malakas yung aming pangangatawan para maibigay namin. Ako lang mag-isa for this time sa exorcism. So, hindi ko kaya na ako mag-deliverance sa inyo lahat. Kaya nga, mayroon tayong mga staff. Dahil si Kristo nga may 12 apostles, di ba? Ako pa. Hindi naman ako Diyos. So, may mga ligo tayo na nag-entertain sa inyo kanina. Dahil may parokya ako. So, hindi ko makaya lahat. Pero salamat sa Diyos dahil si Bishop Abet, next assignment po, special na po yung ministry natin. Nakafocus na ako dito. May parokya pa ako. Sa Valencia tayo, no? Sa Santo Niño Parish, Valencia. So ngayon, sa Lila po ako ma-assign, pero resident na ako. Doon lang ako matutulog. Pero yung office natin ay sa Lila din. Yung permanent office, good news po, dahil ang nag-donate hindi lang sa bibig. Napirmahan na po yung document, official na po na donate yung 1.2 hectare for the Diocese of Tagbilaran, specifically sa St. Michael Healing Deliverance and Exorcism Ministry po. At napirmahan na po ni Bishop kahapon. At this coming Monday po, magsimula na po yung clearing dahil right of way, dapat makapasok yung mga malaking sasakyan. So magsimula na tayo, mag-overtime po sila. No? At pwede kayo mag-donate ng isang hollow block. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is not owned by Father Darwin personally. So lahat ng mga donation ninyo, liquidated po yan. And then magtayo tayo ng chapel, temporary muna. Tatayo tayo ng permanent and then dormitory sa mga may matutulugan na bibisita sa atin. Gagaya ng from Taguig, wala silang matutulugan. Especially yung mag-react, malayo. No? So, meron silang mastihan. And then, training center din. Bakit may training center? Gusto ko ibahagi ko ito sa lahat ng kaparian na gusto. Para ang from Taguig, hindi napupunta dito. Ang taga Davao, hindi napupunta dito. Meron na tayong na-train, more or less 5 groups na na-train na dito. Dahil gusto ko ibahagi ito. Ang dami pong nangailangan po. Kung alam lang ninyo, lahat ng pari dapat mag-practice nito para marami tayong matutulungan at ma-liberate, ma-heal through the sacraments and sacramentals of the church. Yan po yung vision natin. Kaya magtayo tayo ng training center din sa mga pari na dahan-dahan po nabuksan na nila yung isipan at puso nila sa ministry ito. So, pasensya na kayo ni nanay. I-exercise natin siya mamaya. No? Sumasayaw siya ng anong sayaw mo na So, marami siya makikita po na hindi natin makikita. No? And then, kapag wala tayo sa ministry ito, i-label natin siya na buang, amaw, no? 'Di ba? Psychologically ill. Pero totoo naman na meron siya makikita. Yesterday, pumunta sila dito. Pero mag-fill up pa sila ng mga dapat masagot pa nila yung mga specific na tanong para mag-guide din ako anong prayer na gagamitin ko dahil ang kapal nito, ito yung exorcism book. Ang kapal, no? Maraming prayer, specific prayer. Kung magkasakit ka ng lagnat, ano ba yung right dose? Right med. Paracetamol. Kung ubo, carbocysteine. Kung masakit ngipin mo, epinamic. May specific, di ba? Ganun din ang exorcism. Kaya nga, huwag kayong magmadali kung may demonyo kayo, ha? Minsan, nagmamadali yung naposes, eh. Walang emergency doon. May tumatawag sa akin, Father, may naposes dito. Relax lang, pauwiin nyo yan sa bahay nila. Magdasal sila. Dahil, kapag pupunta ako doon, so hindi, mapapabayaan ko yung trabaho ko, di ba? Sabi ko, pahintayin mo yung demonyo, no? Sa tamang panahon, sa tamang oras. So, mag-exercise ako, 5 yung exercise ko ngayon.
after sa mag-anointing ako sa inyo, no? Kung wala kayong demonyo, huwag kayong masayang na hindi ko na-entertain ni Father Darwin, no? Siya sana yung nag-pray over sa akin. Wala ka namang demonyo. Oo. Utak mo lang ang nademonyohan. So yung mga biktima may biktima ng kulam dito, dalawa po, sumusukan ng pako. Just imagine ha, sumusukan ng pako. Numero 5 pa yung sinukan niya during deliverance po. 11 ka pako yung nasuka niya. Tinanong ko siya, ginawa mo ba ito? Kinain mo ba ito ng pakong ito? At sinuka mo sa harapan ko? Anong tingin mo sa akin, Father? Amaw? Bakit ko ba gawin yan? And then, yung pako na numero 5, ang daming taya. Sa Tagalog taya? Na? Ang kalawang? Maraming kalawang. No? Bakit ko kakainin yan? No? Anong mangyari sa akin? Totoo na may demonyo. At ito yung prayer ng simbahan at yung deliverance, pwede po kayo doon. Okay? Nabautismuhan na ba kayo? Amen? Nabautismuhan? Eh, di pwede na kayo mag-deliverance. Nakasal na din kayo sa pari. Yung mga hindi pa nagpakasal, no, kung totoong iniibig na ninyo yung asawa ninyo, wag na kayong wag na ninyong patagalin pa. Dahil iniibig nyo na eh. Kung hindi mo iniibig yung asawa mo, separate na yan. No? Pabayaan mo na yan. Huwag na kayong magsama. Hindi mo naman yan iniibig eh. Maghiwalay na kayo. Dahil, para saan? Ginamit tayo mo. No? Ginagamit lang nyo isa't isa. No? Dapat i-offer ninyo yung sarili ninyo sa Panginoon. Dahil wala pa kaming handa, Father. Hindi importante yung handa. Kayo dapat ang handa. Dahil sa handa, hindi na kayo nakahanda. No? Amen? No? God is good. And then, ito yung pakiusap ko sa inyo. Kung may family members kayo na may sakit, kayo na mag-deliverance, ha? Okay? May pasyente na tumatawag, Father, nandito kami sa hospital. Kami bahala sa plea mo. Father, kami bahala. Kahit ilang, ibibigay namin sa inyo. May pari naman dyan. Bakit pupunta ako? All priests are healers. Di ba? And then, Father, hindi sila mag-deliverance eh. Hindi kayo ang mag-deliverance. Punta kayo sa office dito, and then libre naman, wala namang bayad ang pagbibigay sa amin sa inyo ng empowerment. Walang bayad. Naningil ba kami sa inyo? Wala. Merong love offering para sa staff natin. Hindi na sila nagtatrabaho po. No, hindi yan para sa akin ha. Lahat ng sinishare ninyo, kahit piso wala po ako. Para yan sa marami sila po. No, more than 10 sila na nandito. May pambayad pa tayo sa kuryente dito. At so mga pare ding pumupunta dito ay binibigyan natin ng gasoline allowance. So sa operation sa ministry po yan. No? Ako lang ang walang sweldo dito. Sweldo ko doon na. Amen? So bigyan natin papuri ang Panginoon. No? At ipagdasal nyo po kami lagi. Yun po ang pinaka-importante. Bakit po naghingi ako ng pabor sa inyo na ipagdasal nyo po kami? Hindi po tao yung kalaban namin. Marinig nyo mamaya kapag hindi kayo uuwi ng maaga. During exorcism ko dito, ang daming, may doktor nga kami last week eh. Masakit yung kanya dito, hindi mahipo. No? At nagplano na siya natitigil na sa pagtatrabaho. At ang sakit niya dito. No? At pumunta na siya sa mga espesyalista, normal, walang sakit. Walang diagnose, walang finding. At kasama niya, unang araw, yung kanyang mama. At ang nangyari, mga kapatid, na wala siya sa sarili niya, 300 ka demonyo pala, doktor. Oh. So, dinidiscuss na yung mga doorways of the evil spirit kanina, di ba? So, hindi ko na iulit. And then, sinabihan ko yung nanay, dapat nandito yung tatay at yung kapatid niya para mabigyan ng special catechism. So, yung team natin ang magbibigay ng special catechism. And then, si Father Gary ang magbigay ng counseling sa possess at sa pamilya po. So, hindi po madali yung proseso, kapatid, na ma-exercise. No? Hindi lang yung exorcism ay ibibigay natin. Sa pangalawang exorcism natin, ang demonyo nag-reveal siya, papatayin ka namin, Darwin. No, sinagot ko, kailan? Ilan kayo? Ngayong araw na ito. Sabi ng mga demonyo, 105 na lang kami natira. Ay, salamat sa Diyos. No? Pangatlong exorcism, tinanong ko yung mga demonyo, ilan na lang natira?
Papatayin ka namin. We hate you so much, Darwin. Hindi yan magpa-Father Darwin. Meaning to say, kapag walang Father Darwin, magda-Darwin lang, possession. Yun ang kalimitan na i-observe ko. Pero may Father Darwin, half-conscious yung possess. No? So, hindi siya possess talaga, 100%. So, oppression lang. No? So, third time na nag-exercise, babalik pa sila sa sunod na buwan. No? Third time, nag-exercise ako sa kanya, ang revelation ng demonyo, 50 na lang kami, Darwin. Bullshit ka, Darwin. Pakialam, mayroon kang paring ka. No? Mas mabuti yung ibang pari, mababait. Ikaw, pakialamero. No? No? Huwag mo kaming palayasin. Hindi naman ako nagpalaya sa inyo. Ito pong prayer ng simbahan. Yung itim na libro, yung blue na libro ni Father Rifferger and Father Zikia, gagamit po ninyo yan. Alam nyo, kapag sa pag-uwi ninyo, may sakit na family members lang ninyo, ha? I-deliverance ninyo po. At ma-amaze kayo. Atin-atin lang ito, ha? Maraming gagaling. At hindi lang yan. Makasave pa kayo. Natutuwa ba kayo ngayon? Kaya nga itong seminar natin is empowerment. Hindi naka-focus sa ministry. Naka-focus po sa Panginoon. Natutuwa ba kayo ngayon? No? At hindi lahat ng sakit, ha? Mapagaling dahil merong natural na sakit. We need doctors. Consult your doctors, not quack doctor. Don't go to them. Dahil minsan, merong pupunta dito at pupunta din sa albularyo. Yun ang nangyari, hindi ka naniwala sa Panginoon. God is more than enough. Nagmamadali na magamot. No? Hindi maganda yon. Papunta natin dito para mabago tayong lahat. Dahan-dahan po. Amen? So mag-bless na ako sa inyong mga sacramentals. Unahin natin yung asin ninyo. At sana po nakinig kayo sa catechism kanina, how to use the sacramentals of the church po. At merong sa bawat prayer book, merong guidelines po 'yan. Order na po 'yan para magamit po ninyo. At sana po ay ma-practice ninyo 'yan kapag magulo yung buhay ninyo, puno kayo ng takot, do self-deliverance po. Kaya nga sa akin personal, kapag makaramdam ako ng takot, I do casting out. And then I consecrate myself to the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. And then maiba talaga yung disposition natin. No? So page 81, pwede nyo i-memorize yan. Page 81, in the name of Jesus of Nazareth, through tremendous powers of God. Alam nyo kung may mapossess niyan, ang sakit niyan. No? Sasabihin ng demonyo, tumigil ka. Ano ba yung sinasabi mo? Ang sakit. Ang holy water, ang oil, ang salt. Natutuwa ba kayo ngayon? At kung may occult objects pa kayo sa bahay nyo, pakiusap po. I-renounce nyo po yan. Okay? God is more than enough. Amen? Kung hindi man kayo pagalingin sa sakit ninyo, may rason ng Diyos niyan. At yung rason niya ay hindi makakasama sa atin. It gain us spiritual merits, increase us spiritual merits of increasing also our virtues. No? Yung virtues, mga kapatid, hindi yung healing ang basihan na makapunta tayo sa langit, ha? Hindi din yung casting out of the evil spirit, kundi heroic virtues. Ano yung heroic virtues? Puno ka na ng pagpakumbaba, patience, fortitude, yung strength from the Lord, no? At yung justice, you give what is due to God and what is due to our neighbor. Yun po yung justice. Justice, fortitude, patience, virtues. You increase virtues. Hindi you increase your devotion. Marami namang nag-increase yung devotion, no? 4 na beses magro-rosaryo sa isang araw, pero walang virtue. Puno ng galit, puno ng puot. Hindi maganda yun. Ang makapasok sa kaharian sa langit, hindi yung devotion lang. Kundi, kapag meron tayong heroic virtues, puno ka na ng pagpakumbaba, puno ka na ng pag-ibig, puno ka na ng pananampalataya, puno ka na ng pag-asa. Amen! Tinatawag yan theological virtues. Faith, hope, and charity. Bakit theological? Because it is infused in our soul during baptism. Freely. No? Libre lang. No? Nabunyagan na lagi mo. Very good. You receive the theological virtues. No? So, nahin natin i-bless ang inyong asin, salt.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You creature of God, salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the healthy believers giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would die in your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Yung salt ninyo ay hindi lang holy salt, holy and exercise salt. Sunod nating i-bless ang tubig ninyo. You creature of water, I purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which the consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Its handsome enjoy spirit of goodness, an air of peace, freed from painful need and snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan niyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Pwede ba yung i-share sa ibang sekta? Pwede po. Yung sacramentals, pwede po ma-share sa mga hindi katoliko. Pero yung sacrament po, hindi po mabigay natin sa mga ibang sekta unless hindi sila babalik sa simbahan. The Lord be with you. Author of unbendable strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the enemy, who boldly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a dewy sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ang tubig ninyo ay holy and exercise water. Sunod, olive oil ha, hindi BB oil. Hindi din coconut oil. Olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, began the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain, let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love, the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of innocent serpent, through Christ our Lord. Ang inyong olive oil, holy and exercise oil, bago matulog, i-consecrate inyong senses. Natudluin yung mga bata.
Consecrate your senses. Yung holy water, pwede po ibutang ninyo sa inyong pultahan before going to anywhere. I consecrate myself to the sacred heart of Jesus. No? Parang abot po ninyo, thank you Lord for the protection and safety of my business all throughout my day activity. Sunod, general blessing po. Incense, candles, rosaries, medals, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, and scapulars, Bible, handbook, bell. General blessing ang kasunod ha. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now, in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on these religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the divinest demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the plexage of priests and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ your Son, our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. So karon mag-anointing of senses ta, anointing of the sick po ko. So ang anointing of the sick is sacrament instituted by Jesus Himself, not by the church, but by Jesus Himself. Amen? So sa mga may grabing sakit at yung matanggap ninyo, yung Eucharist ang pangatlo. So yung mga nanghihina na bibigay ko po sa inyo si Kristo. So yung pagpunta niyo dito, hindi yung sarili namin ang binibigay namin, kundi ang sakramento po ni Kristo. Amen? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Theme song na to na ha. So nay, asa ra kung pag-anointing of the sick nay? Nanay ili. So manindog ta for anointing of senses ha. Pwede niyo gamitin yung oil ninyo for anointing of the senses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The Lord be with you. Bow down your head. You do, I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead, that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung agtang. I consecrate your ears, that you may hearken the divine precepts, ang inyong tenga. I consecrate your eyes, that you may see the grandeur of God, ang inyong mga mata. I consecrate your nostrils, that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ilong ninyo. I consecrate your mouth, that you may utter the words of life. I consecrate your chest, that you may believe in God, ang inyong dibdib. I consecrate your shoulders, that you may take upon the yoke of His service. I consecrate your hands, that you may work to glorify His holy name, inyong mga kamay. I consecrate your feet, that you may walk in His ways. I consecrate your whole being, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you have life everlasting, you live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. It be to you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. After anointing of the sick, mga kapatid, may holy salt dito. Kaunti lang. Huwag nyo itong ubusin. No? Marami ito. No? Kaunti lang na. No. Susunod, sacrament ng anointing of the sick na po ang kasunod. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear friends, we are gathered here in the name of our Lord Jesus Christ, who is present among us as the Gospels relate. The sick came to Him for healing. Moreover, He loves us so much that He died for our sake. Through the Apostle James, he has commanded us, are there any who are sick among you, let them send for the priest of the church, and let the priest pray over them, anointing them with oil,
in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick persons, and the Lord will raise them up. And if they have committed any sins, their sins will be forgiven them. Let us therefore commend our brothers and sisters to the grace and power of Christ, that He may save them and raise them up. Amen. Ang inyong tubag, Lord, have mercy. My brothers and sisters, in our prayer of faith, let us appeal to God for our brothers and sisters to come and strengthen them through this holy anointing. Free them from all harm. Relieve the sufferings of all the sick here present. Assist all those dedicated to the care of the sick. Give life and health to our brothers and sisters on whom we lay our hands in your name. Ayun tubag, amen. Through this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Father in heaven, through this holy anointing, grant them comfort their suffering. When they are afraid, give them courage. When they are afflicted, give them patience. When dejected, afford them hope. And when alone, assure them of the support of your holy people. We ask this through Christ our Lord.